Tayo po ay magsitayo para po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Scripture reading, Psalm chapter 29, verse 1 to 11. Give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due unto his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. The voice of the Lord is upon the waters, the God of glory thundereth. The Lord is upon many waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. The voice of the Lord breaketh the cedars, yea, the Lord breaketh the cedars of Lebanon. He maketh them also to skip like a calf, Lebanon and Syrian like a young unicorn. The voice of the Lord divided the flames of fire. The voice of the Lord shaketh the wilderness. The Lord shaketh the wilderness of Kadesh. The voice of the Lord maketh the heads to calve and discovereth the forest, and in his temple doth every one speak of his glory. The Lord sitteth upon the flood, yea, the Lord sitteth King forever. The Lord will give strength unto his people. The Lord will bless his people with praise. Naway pagpalain po tayo sa pagkabasa sa salita ng Panginoon. Manalangin. Panginoon, dakilat makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na dinala niyo po kami, Panginoon, sa inyong simbahan. Maraming salamat po, Panginoon, na tinipon-tipon niyo po kami, Panginoon, para po makasamba sa inyo sa umagang ito. Kayo pong humawak sa programang ito, Panginoon, ang mga tatayo, Panginoon, sa pulpito. Kayo pong magpala, Panginoon, at sa amin pong salita na mapapakinggan mamaya, Panginoon. Kayo pong magbigay sa amin ng katalinuhan at ng wisdom, Panginoon. Natin niyo po kami subong maghapon sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang umaga po sa bawat isa. Awitin po natin, I'll fly away. Awitin po natin ito sa Panginoon. Ready? Awit po tayo. Some glad morning when this life is o'er, I'll fly away to our home on God's celestial shore.
Thank you, Preacher Lester. At sisingit ko lang po ito, ha. Dahil pagkatapos po ng pag-award ko ay special number and then mag-o-offering na po tayo. Alright, Mami, isingit ko muna ito, ha. Preacher Lester, isingit lang muna natin to para pagbigay ko ng award, makapag-offering na kayo. Mami, sinend mo sa akin, di ba? Hindi, yung sunod-sunod na to. Hindi, may sinend ka na na... Alright, palakpakan po natin sila, ha, na... Mami, saan ba nakakalagay? Saan mo sinend yun? Ayun, okay. Palakpakan po natin, ha, ating mga estudyante, ating mga anak na nakakuha ng 90 sa kanilang mga grado sa first quarter. At from time to time ay ina-update kayo ni Ma'am Joyce para ipasa nyo na ninyo. Okay? Okay, tawagin na natin. Meron po siyang 390. Hindi sunod-sunod to, ha. Tatlong 90. Tawagin natin si Jocelyn. Ayan. Ate Jocelyn, halika. Ayan, ha. Kaya ako na ito ibibigay para makapag-tights na kayo at makapag-offering na kayo. And next. Ang susunod po natin, 5 ang kanyang 90. Ilan pa subject ang ngayon? Hanggang ilan subject ba? 8? Lahat na yon, elementary and high school. Hindi rin pareho. May MAPE pa kasi may music, minsan magkaiwala. Arts, PE. Sinama ba natin yon? Okay. 5 ang kanyang 90. Si Dorothy. Halika dito, anak. Ayan. Sinama ko sila kasi isa to sa mga Bible study natin doon sa Villa Anita. Yan. Sige, dyan lang muna kayo, ha. 5 ang kanyang 90. This time, 6 ang kanyang 90. Dalawa sila. Sister Allen at si Kaylin. Yan. Mami, ito. Dito anak, dito. Yan. Kaylin, nasa si Ate Kaylin? Andiyan ka pala. Kasama ka pala dito. Ikaw pala to. Ha? Next. Ilang 90 yan? 8 naman ang kanyang 90. Naku, ba't 8 na lang to? Okay. Saan na ba to? Makulang. Ano ba yung binigay ko sa'yo? Wala. Si Brother Sham wala. Shem pala to. Elisha. Tignan mo nga, wala Elisha dito. Ay! Dorothy, sorry. Sorry, Elisha, halika dito. Sorry, Sabi niya, mukhang sumobra yung 90 ko. Ayan, anak. Okay, good ba? Hindi man sunod-sunod kasi. Hindi ko sinunod-sunod 8. Okay, this time, Sham ang kanyang 90. Sister Eliza. Ayan. Ayun. Kala ko may kulang Matanda na. Hindi tanggapin mo. Tsaka ganito din bibigay mo mamaya. Huwag mo nang bawasan yan. Okay? Ilan yan? Ilan Sham. And then, 10 ang kanyang 90. Okay, 10. Si Kuya Gab. Yon. At ang nag-iisa, pambira, lahat ng subject to Parang halos lahat ng subject, kinuha niya na. Ha? Brother Shem. Okay. Very good. Alak, ha? Pang ano mo yan, pang gasolina mo yan, ha? Wala pa kami picture? Picturean mo kami. Salamat kay Ma'am Joyce na siyang naghanda niyan. Okay, picture tayo, ha? Anak, kita yung maliliit natin. Pakita niyo yung inyong award,
Ay, dito ka, dito ka, dito. Kayong dalawa. Kaylin, dito ka. Yan. Okay, good. Okay. Kanino ka ba mana? Kay mama, kay daddy? Okay. Salamat sa Panginoon. And this time, habang kumakanta, ay, bakit yung ibang anak mo, Maricel? Sister Maricel? Wala pa yung card. Naku, bakit ganun? Bakit yung, hanggang saan ba binibigyan ko ng award? Hanggang grade 11 and 12 ba? O may mga 11 and 12 tayo dito Ano nangyari sa inyo? Puro palakol yata yung grade ninyo o baka puro mga ahas oo nga pala, yung iba. Okay, anyway, encouragement yan mga kapatid, mga anak ko. Gusto kong magkaroon tayo ng bahagi. Ako bilang pastor, bilang tatay, bilang nag-i-encourage sa inyo. Hindi lang aral ka, tas wala naman tayong ginagawa. Hindi naman puro, God bless you, I love you, tas wala kang pinapakita. So this time, yung manifestation na ginagawa po natin, encouragement ito, para na sa ganyan yung mga anak natin, maliban pa sa mga magulang na nag-i-encourage, kayo din, may church, may pastor, may mga members tayo na pinagpe-pray na mabuti ang mga anak natin. And this time, tawagin na po natin ang ating special number. Amen. Tayo po ay dadako na sa ating pagkakaloob at habang naghahanda po tayo, aawitin po natin ang Now I Belong to Jesus. Pwede na po kayo lumapit habang tayo po ay maawit. From
tayo po'y muling manalangin, Panginoon. Maraming pong salamat sa inyo pong biyaya sa bawat isa po sa amin. Maraming pong salamat sa kami po ay nakakapagbigay sa inyo, Panginoon, ng aming ikapu, ng aming tithes and offerings. Panginoon, lahat po na binibigay namin ay galing po sa aming puso, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging mapagbigay. Kayo, Panginoon, na aming mapurihan sa aming pangangailangan, Panginoon. Sa inyo pong binibigay sa amin na biyaya, kayo pa yung Panginoon na makita sa amin. Patuloy po kaming magbigay, Panginoon, mag-provide para sa inyong simbahan, para sa inyong ministeryo, Panginoon. Muli, Panginoon, kami po inyong pagpalain, aming po mga trabaho, ang business, ang pag-aaral po ng bawat isang Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makaupo na po tayo.
And the people say, Amen. Okay. At purihin ang Panginoon. Tayo po ay tuloy-tuloy sa ating programa. Tumayo na po tayong lahat at tayo po ay magbasa na ng salita ng Diyos. The book of 2 Kings. Chapter 4. Magandang umaga mga kapatid. Kamusta po ang inyong maghapon? Nag-declare ng walang pasok, ano? Pero mukhang magandang panahon, ano? Sana yata lagi nagdi-declare para yung mga nagtatrabaho sa inyo. Chapter 4. Yan. Kaya kapag ikaw ay malilate, marami kang mamimiss kagad. Pambungad pa lang. Marami ka nang mamimiss na ministry. Lalo na yung prayer time natin at yung ating Bible reading. Nako, mga kapatid, napakahalaga niyan. Isa sa mga ingredients, inseparable po yan na hindi pwedeng mawala sa buhay ng Kristiyano. Marahil iisipin mo, nakakapagod, nabubulol ako, nangangalayan pa ako. Alam niyo, mga kapatid, ang worship hindi naman dahil komportable ka eh. Hindi dahil okay, kundi dahil ba payapa kaya mo gagawin. Sa panahon na kahit hindi madali, kahit mahirap, gagawin mo pa rin alang-alang sa Panginoon. 2 Kings chapter 4 from verse 1 to 7. Sabay-sabay po tayo magbasa. Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant my husband is dead. And thou knowest that thy servant did fear the Lord, and the creditor is come to take unto him my two sons to be bondmen. And Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me, what hast thou in thy house? And he said, The handmaid had not anything in the house, save a pot of oil. Then he said, Go, borrow thee vessel abroad of all thy neighbors, even empty vessels, borrow not a few. And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and thou shalt pour out into all those vessels, and those that set aside that which is full. So she went from him and shut the door upon her and upon her sons, who brought the vessels to her, and she poured out. And it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not yet a vessel more, and the old stayed. Then she came and told the man of God, and he said, Go, sell the oil, and pay thy debt, and live thou and thy children of the rest. God's role in our life. I hope naintindihan po natin. Sa 7 verse na ito ay nakita po natin yung ginawa ng Panginoon sa buhay ni Elisha, sa buhay ng widow at ng kanyang mga anak. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na mabiyaya sa lahat. Minsan pa kami po'y nagbabalik ng mga naganap po sa pulpitong ito. Hindi po kami, kundi kayo, Panginoon. Bakit kami narito sa lugar ng bahay-sambahan upang kami po'y makatagpo namin kayo at muli kaming pagpalain at taglayin namin muli ang panibagong kalakasan, sapagkat galing po kami sa digmaan, galing kami sa maraming problema, galing kami sa maraming suliranin, Panginoon, na kung wala kayo at hindi kami magbibigay ng parangal tuwing araw na linggo, Panginoon, kami ang pinakamalungkot. Kahabag-habag, Panginoon, sapagkat nabubuhay kami sa aming sarili. Subalit sa oras na ito, dakilang Diyos, inaamin po namin na kailangan namin kayo. Hindi lamang sa ngayon, kundi sa araw nito, kundi sa bawat minuto, bawat segundo ng tibok ng aming puso. Kailangan po namin kayo. I-bless nyo po ang inyong mga salita, i-bless nyo po ang inyong lingkod, i-bless nyo po ang church, i-bless nyo po ang bawat kapatiran, maging ang bawat lokal na iglesia, ang bawat kapastoran na tatayo sa araw na ito. Paglayin namin, Panginoon, ang inyong masaganang biyaya. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Mga kapatid, kamusta kayo? Kamusta ang inyong pagtatrabaho? Kamusta ang inyong pag-aaral? Kamusta ang inyong mga pangangalakal? Sa mga full-time housewife, mga nanay natin, kamusta ang mga labahin ninyo? Kamusta ang gawaing bahay? Tumutulong ba mga anak ninyo? Lumilipas ba ang isang araw na kayo nakangiti?
Oh, nako, ang bigat niya pagka lumilipas ang isang araw na hindi man lang nakita ang ngipin mo na nakangiti at hindi nakikita yung dimple, kundi ang nakikita wrinkles. Tapos may darating pang Judith, pinakamahirap yan. Tapos linggo, wala ka pa sa Panginoon. Naku po, nakakalungkot yan, nakakalungkot sapagkat ang buhay ng tao ay hindi lamang dito sa lupa titigil. Malungkot kapag tayo ay walang Panginoon. Malungkot pagka maraming problema dumarating, wala ang Diyos, tapos wala ka pa sa gawain ng Panginoon. Kaya napakasarap na malaman na may simbahan, may gawain ng Diyos na kung saan makapagpapahinga ka. Okay? Maire-rest mo ng sandali at ikaw ay makapagmumuni-muni. Ano ba yung mga bagay na nagawa ko? Ano ba yung mga bagay na hindi ko nagawa? Ano ba yung dapat na itama ko bilang isang mananampalataya? Sa oras na ito, nabasa po natin ang kalagayan ng isang nanay. Ang kanyang asawa ay patay na. Isa sa mga alagad ni Elijah bago siya nawala. Si Elisha na ang sumunod na halili, ang sumunod na pinasahan ng baston, ng panibagong trabaho, si Elisha. At naiwan din ang iba pang propeta, pero itong propetang ito ay namatay na. Hindi binanggit kung anong pangalan ng propeta, mga kapatid. Kaya mahirap sa loob ng isang tahanan kapag may nawawalang isa, may namatay, may naputol. Nandun yung kalungkutan, andun yung paghihinagpis kapag yung mahal mo sa buhay ay wala na. Ang mahirap, andyan, pero parang wala. Di ba? Kumbaga, imbis na anak mo ang inaalagaan mo, pati siya inaalagaan mo. O vice versa, sabihin natin. Pero sa pagkakataong ito, nakita po natin ang istorya. Ang sabi po diyan, now there cried a certain woman. Merong isang babae, isang balo na umiiyak sa Panginoon. Umiiyak sa propeta ng Diyos. Mga kapatid, by the way, ang title nga po pala natin, ano ba yung sinabi ko? God's role in our life. Anong sa Tagalog niyan? Yung mga nagbabasa, yung mga nag-aaral sa inyo. Tagalogin nyo nga. Tagalogin nyo. Yung mga taga-Bulacan sa inyo, ang papel ng Diyos sa ating buhay. Ano ba ang papel ng Diyos sa buhay mo? Ano ang papel ng Diyos sa buhay ko, sa church, sa tahanan natin? Ano ang papel mo? Kontrabida ka ba? Meron akong nakita, palabas, kontrabida. Anong papel mo sa loob ng tahanan? Bida ka ba? Bida-bida. Ano ba ang buhay mo? Ano ba ang role mo sa iyong tahanan? Taga-kontra? May mga anak ba kayong ganyan? Kapag ikaw ay may ginagawa, ang trabaho lang niya imang inis. Magpintas. Iyan lang ba ang ulam natin? Diba? Nanay, ang baho ng damit ko. Di ikaw maglaba. Hindi mo nakikita ang nanay mo, nagkakakuba-kuba, kawawalis, kadadampot. Pero mahirap ang isang nanay na walang alam. Kaya kinakailangan bago mag-asawa, may alam na siya. Doon pa lang sa loob ng tahanan, tinuturuan na yan. Kaya yung mga anak natin, mapalad kayo kung may nanay at tatay kayo, na doon pa lang sa loob ng patahanan, ang unang edukasyon na nagaganap, tinuturuan kang magwalis, dumampot ng walis, dumampot ng dumi, papaano Naku, mga kapatid, pagka iyan, mga anak, hindi nyo natutunan, kinakailangan maging milyonaryo kayo para may katulong kayo. Ngayon, kung wala naman at sapat-sapat lang ang kinikita, yung mga domestic na trabaho natin sa loob ng bahay, dapat alam natin. Baka mamaya yung pagkulo lang ng tubig, di natin alam. Nasunog pa yung tubig. Pagprito lang ng itlog, hindi alam, isinama pa yung shell. Naku po, nakakalungkot. I hope, Jay, nakinig. Pinakamaliit natin, sino pinakamaliit dito nakakaintindihan? Ngayon pa lang, dapat ngayon pa lang naiintindihan na ninyo sapagkat dumating sa pagkakataon ng nanay na ito, wala siyang malapitan, wala siyang mapuntahan, pero salamat sa Diyos, may role ang Panginoon sa buhay niya.
Hindi yung role ko sa Panginoon, kundi may role talaga ang Diyos sa buhay natin. May role tayo sa lupang ito, pero ano ang role naman natin para ibalik sa Panginoon? Pero mga kapatid, hindi maitatatwa na may papel ang Diyos sa buhay ko at sa buhay mo. Okay ba yun mga kapatid? Hindi yung ang role mo sa buhay, puro problema. Puro ka suspecha, puro ka pagdududa. Ang hirap ng ganun. Nabuhay ka na puro mabigat ang iyong balikat. Hindi ka na nakaahon sa kahirapan ng buhay. Number one, mga kapatid, God's role in our problem. Ano ang papel ng Diyos pagdating sa problema? Hindi ko na nahanap eh. Ang lahat ng problema ay ipinapadaan ng Diyos. Very common sa atin. Para malaman natin hindi natin kaya ang problema. Huwag mong kakayanin, tatay. Huwag mong kakayanin, nanay. Lagi mong kailangan ang Diyos sa buhay mo. Sabi dito, sa binasa po natin, sumigaw nga kay Eliseo ang isang babae na isa sa mga asawa ng mga anak ng mga propeta. Sumigaw siya. Hindi niya alam ang gagawin sapagkat kung may pag-aaralan po natin ang Biblia, isa sa mga concern ng church, hindi lamang alagaan ang mga bata, pati ang mga widow. Ang mga balo. Sapagkat that time, mas unang namamatay ang lalaki dahil sila'y alipid, sila'y nagtatrabaho. Halos butot balat silang nagtatrabaho para lang mai-provide sa kanilang tahanan. Unang namamatay at ganito po ang naging senaryo. Huwag naman mangyari na unang namamatay sa church natin lalaki. Masabihin ng mga nanay, Amen. May problema. Pero may role ang Panginoon sa ating mga problema. Bagamat sinabi ni Job sa 14 verse 1, man that is born of a woman is of a few days and full of trouble. Senaryo yan mga kapatid. Mga anak ko, mga nanay, tatay, senaryo sa buhay natin yan, full of troubles. O ngayon, pagkatapos ng church natin, sino sa atin pagkatapos nito walang haharaping problema? Lahat tayo may problema. Ako may problema. May kinakailangan solusyonan kaagad. May mga problema na hihintayin mo na lang ang Panginoon eh. May mga problema na dapat ngayon din bigyan ng solusyon. May mga problema naman na hahayaan mo lang saglit kasi pareho pang galit. Hindi pa magkasundo. May mga problemang ang solusyon nasa iyo eh. Wala sa kanya. Nasa sayo. Para matapos na. Ang sabi ng Psalm 88 verse 3, for my soul is full of trouble. Yung aking kaluluwa, punong-puno ng problema. Sino sa atin ang walang problema? Lahat po tayo may problema. Kaya nga po, sinasabi dito sa atin, ito ang senaryo. Hindi ka exempted, hindi ako exempted. Kung totoong tao ka, normal kang tao, may problema ka. Pero kaduwagan ang isang tao na hindi marunong humarap sa problema. Kaya salamat sa Panginoon, nung tayo'y makakilala sa Diyos, binigyan niya tayo ng kaalaman, ng kaisipan na malawak, na pag may dumating na problema, kaya nating harapin. Maraming tao, ang pinakamadaling gawin sa problema, takasan. Pag tinakasan natin ang problema at hindi natin hinarap ito, hindi ka lalago. Isa sa rason kung bakit may problema ang tao para mag-mature siya. Kuha nyo, mga kanak? Kailangan mo ng problema, kailangan mo ng maraming problema. Ngayon, mga kapatid, masyado ng bine-baby ang salitang stress. Dati wala namang, ewan ko, Preacher Lester, may stress bang word dati? Pag mahina ka, talo ka, pikon ka. Ngayon titigan mo lang ang bata, sasabihin na sa'yo, bully. Hinawakan mo lang, hinampas ka na. Mga kapatid, nung araw, talagang ako, nakaranas pa ako ng paluin ng teacher ko sa kamay. Ang mga bata ngayon, napakahihina. Kapag yung batang yan mahina, masyadong binibina din, at hindi natin ninayaang magpawis, masugatan, tumambling dyan mga kapatid, at sasabihin, kawawa ka naman. Pagdating ng araw, ikaw ang kawawa. Upo, Jay, upo. Upo pa, diretso. Parang nasa sala lang. Tama ba yung sinasabi ko mga nanay?
Kaya maraming nanay, ang hirap din kausapin kasi nung maliit, ganun din siya. Oh. Bakit ko nasasabi? Ma'am Sheila, di ba, ang tagal natin nag-assist sa Blessed Hope eh. Nakita natin ang iba't ibang klase ng senaryo ng mga estudyante. Madali mong disiplinahin ang bata, pero ang magulang ang hirap mong kausapin. Bakit? Kasi nung maliit, ganun din siya. Kaya sa church natin, sinasabi nating mag-mature ka, tumibay ka, maging malakas ka, unawain mo ang problema, harapin mo, sapagkat darating ang panahon, magkakaanak ka, ituturo mo din yan. Eh kung ito'y balat sibuyas, ako'y balat sibuyas, sasabihin mo sa anak mo, okay lang yan. Naku, pareho na kayong balat sibuyas. Kaya ang mga anak natin, kapag hindi nararanasan ng ibig sabihin ng sakripisyo, daling bibigay ang mga yan. O saan kayo nakakita? Young people, kabataan. Nagbibigte dahil sa pag-ibig. Saan kayo nakakita ng isang kabataan? Pagka hindi nagustuhan ng tahanan, uuwi sa ibang bahay. Kasi mahina eh. And God's role in our problem, that is the real scenario. Kinakailangan maging matibay ka, maging matatag ka, maging malakas ka. Now, hindi ba totoo sa buhay natin yan? Sa lugar ng church natin yan? Problema natin yan, problema ko yan. Kapag ka mali na ang desisyon ng magulang, mga kapatid, apektado na ang anak. Kapag sinabi ng magulang na dapat nasa Panginoon, mga kapatid, dapat nasa Panginoon. Pero kung ang magulang mismo ang magsasabi, huwag tayong pumunta, hindi na ako aasang may blessing pa. So God's role in our problem. Kaya sabi ng Panginoon, Martha, Martha, thou art careful about many things. Masyado kang naliligalig eh. Dumating na ako sa loob ng tahanan, iniwan mo pa ako, dumiretso ka sa kusina, but one thing is needful. And Mary had chosen the good part, that shall not be taken away from her. Bakit? Kaya maraming Martha sa church natin, imbis na nasa Panginoon, mga kapatid, anong ginagawa? Andun. May takit ang uno ko, patunin. Sige, hintay mo, mas sumakit palalo yan. Kasi gagamitin ng diablo yan para hindi ka makapunta. Patun, meron akong trabaho eh. Sige. Di ba natin alam na mas malaki ang balik niyan pagka tayo binalikan ng Diyos? Kaya kapag ka sa Panginoon, pag-araw ng Panginoon, araw sa Panginoon. Dahil pagdating ng Lunes, mga nanay, ito, kausapin natin, seryoso tayo dito, walang plastikan ito. Kung buhay ang nanay ko, 80 na yon. Kaya wala tayong adult eh. Namiss ko tuloy ang nanay ko. Alam ko ibig sabihin ng pagiging single parent. Nakita ko sa nanay ko. Ang aking ima, ganun din. Ang aking ima ay magaling na byudo. Na kung wala talaga ang Panginoon, mahirap eh. Sabihin ko sa inyo, kung wala talaga ang Panginoon. Kaya mga nagbabalak mag-asawa, nagbabalak kayo pumasok sa buhay pamilya. Siguraduhin ninyo, matatag kayo. Young people, andiyan ba kayo? Marami tayo babae, mga dalaga. Huwag kayong magpadala. Matuto na kayo. May mga dapat ayusin, may mga dapat gawin. Pero siguraduhin ninyong pareho kayong nasa Panginoon. Ang hirap kayong nakikipagbuno. Totoo lang, ang hirap eh. Pupunta, hindi. Pagka tinopak yung isa, minsan hindi lang topak, may sanib pa eh, mga kapatid. Tatlo yan eh. Topak, sanib, sumpong. Yung tatlong yan. Pag nagsama, ang mga babae pa man din, minsan, hindi naman natin naintindihan. Di ba? Makanti mo lang ganyan. Ano ka ba? Di ba? Lalo kapag ka nagkakaroon ng turn down yung kanilang age. Di ba? Malay namin, hindi ko naman alam ibig sabihin ng post. Moeno. Post meno, di ko alam eh. Now, totoo may problema mga kapatid. At sumigaw itong babaeng na to, now there cried a certain woman of the wives of the sun. Patay na. At narito,
Sabi niya, yung pinagkautangan namin, pinagkautangan ng asawa ko, patay na, Elisha. At kukuhain yung anak ko. Kukuhain yung mga anak ko para kapalit doon sa utang na yan. At magiging alipin. Gaano kasakit sa isang magulang yan? Buti na lang, meron siyang naging takbuhan. Number one, that is the God's role in our problem. Kailangan mo ng problema, sabi ko sa inyo. Kailangan mo ng pagsubok, kailangan mo ng mga tawag yan, yung mga obstacle sa buhay. Kailangan mo yan para mag-mature ka, para makita mo sarili mo kung hanggang saan ka na, tumatatag ka ba, kamusta na ba yung pananaw mo sa buhay, yung aura mo pagka nagkakaproblema. Yung iba kasi pagka nagutom lang, hindi naman kasi nagtrabaho. Nung nagutom, mga kapatid, nag-iiba rin ng anyo. Yung sabi nga nila, gisingin mo na ang bagong tulog. Ay, mali. Gisingin mo na, tama? Bagong gising. Dito naman, wag yung gutom. Talagang mag-iiba. Mainitin ang ulo. Mainitin. God's role in our prophet. God's role sa ating mga pastor. That's number 2. Sumigaw nga siya kay Eliseo. Ang nilapitan niya ay hindi kung sino-sino. Nilapitan niya yung pwedeng gumawa, manalangin sa kanya, yung kayang tumulong sa kanya, yung hindi dadayain yung kanyang pananampalataya, at siya, sabi nabi dito, lumapit siya sa propeta. Lumapit siya sa lingkod ng Diyos. Mga kapatid, huwag nating i-underestimate ang pwedeng gawin ng lingkod ng Panginoon. Huwag nating babaliwalain, huwag nating tatalunan. Sapagkat may role ang isang pastor na nilagay sa isang iglesia. Kung walang pastor, mga kapatid, magkakanya-kanya tayo. Sino aasahan natin pwede magpakain sa atin? Sino ang pwedeng umasa pagdating sa ating espiritual? Hindi natin maaasahan ang mayor, hindi natin aasahan ang kapitan para magpakain ng pinakamahalaga sa bahagi ng ating katawan. Ito yung ating kaluluwa at espiritu na ang magpapakain ay walang iba kundi ang propeta. Sa panahon natin, wala nang propeta, may mga ministro na, may mga preachers na tayo, and foremost, mayroong pastor na nilagay sa kalagitnaan natin. Mga kapatid, ang sabi ng Jeremiah, chapter 3, verse 15 ba yun? And I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Mga kapatid, katulad ng ginagawa natin ngayon, hindi pulis ang nagpapakain sa inyo, hindi doktor, hindi presidente. Mga kapatid, ang nagpapakain sa inyo ng salita ng Diyos ay yung kanyang inilagay sa iglesia. Now, mga kapatid, tingnan po natin yung kanyang instruction. Napakaganda. Ang sabi niya rito sa verse 3, verse 3, then he said, verse 2, and Elisha said unto her, what shall I do for thee? Tell me. Sabihin mo sa akin, anong meron dyan sa loob ng tahanan mo? Inisip ka agad ng propetang ito, gusto niyang tulungan. Siya rin naman kasi wala rin siyang maibibigay. Pero yung kanyang pananampalataya bilang lingkod ng Diyos, sabi niya dun sa babae, anong meron ka sa bahay mo? Now mga kapatid, anong sinabi ng babae? Meron lamang akong banga na may langis. And that's all, wala na. Kaya yung kanyang instruction, mga kapatid, yung kanyang intellect at saka yung kanyang influence, mga kapatid, sa mga oras na ito, ginamit niya para matulungan niya yung kanyang yung balong babae. Bakit sinabi nating intellect? What shall I do for thee? Tell me, what hast thou? Alam niyo, mga pastor, may kakaiba rin na ibinigay na authority sa amin eh. Ako, pagpasensyahan nyo na ako, mga kapatid. Kapag family-oriented ako eh. Kung may kinakailangang ayusin dapat sa pamilya, sinasabi ko agad sa inyo. O, gawin mo na ito para matapos na yan. Hindi na ako nagpapaligoy-ligoy kapag tayo nag-uusap. Kapatid, ganito kasi yan eh. Kaysa magkaroon tayo ng pastor, nasasabihin sa'yo, okay lang yan. Pero sa dulo nun, kapahamakan. Mas mabuti nang sabihin ko sa inyo yung tama na masakit.
kung sa dulo nito'y maganda, kaysa sa una pa lang, ampaw na agad ang pagsasalita ko. Kaya iyon, mga kapatid, nalulungkot lang ako. Sapagkat marami ng pagkakataon na nagbibigay tayo ng magandang instruction. And it's not me. Yung intellect from God's Word. Sasabihin ko sa inyo, masakit. Pero iyon ang totoo. Pag yun ay sinunod natin, mga kapatid, minsan wag na kayong sasama ng loob. Dahil sino pa ang pwede magsabi ng dahasan ng diretso para matuwid. Kaya lagi madalas kong sinasabi, anak, kung hindi ko to sasabihin sa'yo ngayon, sino ang pwede magsabi sa'yo? Kaya nga po, sa salita ng Diyos, makinig tayong mabuti dahil ang aking sinasabi sa inyo ay hindi sa akin, kundi laging nakaugat sa salita ng Diyos. Bakit may influence ito? Bakit yung babae hindi nagdalawang isip doon sa propeta? Kasi nakita niya na yung asawa niya na yon na namatay, alagad nitong si Elisha. Ang sabi niya rito thy servant, my husband is dead, and thou knowest that thy servant did fear the Lord. Alam mo yan, Elisha. Takot kami sa Panginoon, sumusunod kami sa Panginoon. Tulungan mo kami. Mga kapatid, ako bilang pastor, nakikinig pa po ba kayo? Masarap tulungan ang taong gustong matuto. Masarap salitain ang mga salitang nakakaengganyo sa taong handang sumunod. Pero kapag ang tao ay yung anak natin, mga anak natin, kapag alam mong hindi makikinig, hindi mo na lang sasabihin Diba? Pero ako mga kapatid, sasabihin ko, sige, kung ayaw naman nila, at least sinabi ko na. Makikita na lang nila yung consequence sa dulo kapag hindi sila sumunod. Kapag wala silang inayos. And that happened, mga kapatid. And that happened. Nalulungkot ako Lagi ako merong, kung sinunod lang sana. Kung ginawa lang sana. Kung tumupad lang sana. Hindi sana siya ganun. Hindi sana siya nakikipagbuno sa Panginoon. Mga kapatid, alam nyo, ang tigas talaga ng ulo ng tao kahit Kristiyano na. Binasa natin Book of Nehemiah. Diba? Nakakatuwa History Sa ilang minuto lang na pagbasa natin, nakita natin kung gaano napaka-merciful ng Panginoon, matigas ang kanilang ulo, manhid ang kanilang balikat sa pakikinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, akala natin sa Israel lang yun. Sa atin din, bilang mga Hintil. Kaya ang role ng propeta, ng pastor, mga kapatid, may intellect, may instruction. Sana may influence din ako sa inyo. God's role in our personal life. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, dahil ikaw yan, ganito gawin mo, sabi ni Elisha. Mayroong kang banga, may langis yan. Yumaon ka. Sabi ng verse 3, nang magkagayoy, sinabi niya, ikaw ay yumaon. So pagka nagsalita ang propeta ng Diyos, at humingi kayo ng advice, at ako'y nagsalita, mga kapatid, hindi sa akin yan, kayo yan. Ang prophet niyan, kayo. Hindi para ako makinabang, kundi kayo mismo mawitnessan ninyo ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos sa buhay ninyo. Kaya sabi dito ni Elisha, ganito gawin mo. Tingnan niyo po yung kanyang pagsasalita. Babasahin ko po sa Tagalog. God's role in our personal life. Ididil ka ng Panginoon. Ang sabi niya rito, ikaw ay yumaon. Ikaw, personal. Manghiram ka ng mga sisidlan. Huwag kang manghihiram ng kaunti. Ikaw mismo ang kinakausap ng Panginoon. Kaya ang role ng Diyos, mga kapatid, ako yun. Yung pagpapala, yung gagawing tama ng Diyos, yung mirakulo ng gagawin ng Diyos, sa iyo mismo padadaanin ng Panginoon. Meron kang magiging partisipasyon sa gagawin ng mirakulo ng Diyos. Ang sabi niya rito, ikaw ay yumaon, manghiram ka ng sisidlan, huwag kang manghihiram ng kaunti. Mga kapatid,
Anong sabi niya? Ikaw ay papasok, iyong ibubuhos ang langis, iyong itatabi ang mga mapupuno. So makikita po natin yung God's procedure, details sa buhay mo. Para makita mo ang kapangyarihan ng Diyos, sa kabila ng may problema, mararanasan mo ang deliverance ng Diyos. May procedure ang Panginoon. Detalye ito. Ang sarap kayang yung mga nagdi-DIY. Yung mga nagdi-DIY, ako katulad ko sa motor. Matagal na ako hindi kumakalikot ng masasakyan. Etong week na ito, naranasan ko. Hindi po pwede ako magkamali. Sa gamit pa lang, kailangan tamang gamit ang gamitin ko. Yung sa ball race, dun sa pinaka-headset ng motor, kinakailangan may tamang pambaklas ka doon, airman. Hindi pwedeng dipukpok. Dati nung araw, dipukpok eh. Kaya kapag natanggal yung corona, pinggong-pinggong na. Hindi mo na mapihit. So sa panahon natin ngayon, naglabasan na ang magagandang approach kung paano magbaklas ng tama, maayos. Meron ng YouTube knowledge. Mabilis na. Pagpapalit ng ball, nag-aral pa ako, pinag-aralan ko, maganda ba kung ball race o knuckle bearing? O ikaw, anong tang gusto mo? Ball race. sabi nung isang nag-mekaniko, mas maganda daw ang knuckle bearing. Oh. Ikaw, ano gusto mo? Knuckle bearing, ball race. Pastor, malay ko dyan, di pa ako nakakalikot. Ikaw, nangangalikot ka ng motor? Ball race din. Ikaw, Preacher Lester? Wala akong motor eh. Pajero ako eh. Yun ang sinasabi natin. Detail by detail, sinasabi ng Diyos, ito yung procedure. Ginamit ng Diyos ang lingkod ng Panginoon para i-relay dun sa taong may problema na yon, na siya'y sumisigaw, makikita niya ang anak niya mawawala, pero ito ang solusyon. Takuhan niyo po, binasa natin eh. Detail by detail, at ang sabi po dyan, God's power will be displayed. Kapag ka sinunod mo, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Ihahayag sa'yo. Paano na ihayag? Mga kapatid, ang sabi ng babae, meron na lamang akong isang bangang langis. Pot of oil. Hindi ko alam kung gaano kalaki itong pot, parang 1 litro lang o baka kulang pa. Pero ang sabi ni Elisha, okay, humanap ka ng maraming lalagyan, kahit anong lalagyan. I-display ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo kapag ka sumunod ka ng detalyado. Ang magiging kalaban mo dyan, pag-aanilangan. Ang magiging kalaban mo dyan, yung utak mo, nasasabihin sa'yo, mapapagod ka lang. Hihinto ka din dyan. Kita mo, walang mangyayari yan. Nako, 1 taon mong gagawin yan. Nako, ikatatanda mo. Mga kapatid, bulong yon ng dyablo. Papagurin ang utak mo, sasabihin sa'yo, walang kwenta yung gagawin mo. Pagtatawanan ka lang, wag mo nang itigil yan. Mga kapatid, kung tumigil tayo, wala tayong ganito ngayon sa church. Kung tumigil ka, hanggang ngayon, naghihikahos pa rin tayo. Katulad ng iba, na patigil-tigil, pasulput-dili, pabanjing-banjing, walang nangyayari. Mga kapatid, God's procedure is detailed. Nakikita mo ba yung detalyadong pinapagawa sa'yo ng Diyos? Pag nagluluto ka ng chapsuy, may procedure. Bagamat chapsuy yan, at yung sinigang na binaboy, sabi nga daw na, hindi sinigang na baboy, sinigang na binaboy tawag ko dyan. Bakit? Halo-halo din. Di ba? Pakuluan mo, lagay mo. Pagka kumulo, okay na. Kaya siya hindi sinigang na baboy. Sinigang na binaboy ang tawag ko. And God's promotion is not delayed. Kapag ka sumunod ka ng tama. Maniwala po kayo mga kapatid, ano nangyari? Yung mga anak niya naghakot ng maraming lalagyan. Pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Anak, pagka hindi ka sumunod, mawawala kayo sa akin. May kukuha na sa inyo. Iba na mag-aalaga sa inyo. Ibang bansa na kukuha sa inyo. Magtrabaho tayo. Makita ninyo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Alam naman natin mga kapatid, kung di tayo magtatrabaho, wala tayong karapatang kumain. Kaya marami sa buhay natin, naghihikaws pa rin. Pinapakita ng Diyos sa atin, meron siyang provision that His promotion will not be delayed. Ang sabi diyan, nang magkagayoy naparoon siya at kaniyang sinaysay sa lalaki ng Diyos,
At kaniyang sinabi, ikaw ay yumaon, ipagbili mo ang langis. Oh, mga kapatid, ano to? Olive oil to eh. Langis, ito'y ibig sabihin ng authority. Langis na kung saan maipagbebenta nila sa merkado. Meron na sila ang business na ito, ang produktong ito ay kailangan nila sa kanilang tahanan. Pinangluluto ito. Isa sa masasabing mayaman ng isang lugar sa Bethlehem. Kapag ang bahay nila ay merong ilawan na langis. Hindi kerosene ngayon kerosene ang ginagamit, pero ang ginagamit nun langis. Sa pag-aalay ng mga hayop sa tabernakulo, may kasamang langis. Merong significant ito sa pagdating sa Holy Spirit, mga kapatid. Mahalaga ang langis, mga kapatid. Kaya, ang sabi ni Elisha, ngayong andyan na, bayaran mo ang iyong utang, mabuhay ka. Sabi rito, ang iyong mga anak sa tabi mo. Kaya mga kapatid, ang role ng Diyos sa buhay mo. At meron din magiging role ang Diyos pagdating sa provision. Anong ito mga kapatid? And it came to pass when the vessel were full, ang sabi diyan, and the oil stayed. Full. Ibig sabihin dito, talagang sapat-sapat na. Enough na para dito sa babaeng ito na humahagulgol, umiiyak, nagmamakaawa. Akala ko may bumaksak na anghel mula sa langit. Ayan. Sean, okay ka ba dyan? Kayo, Shem, okay ka dyan? Nagulat kayo, no? Shuk! Ano sabi? Shuk! Rapture, okay? Venus kasi, pakainin mo yung alaga mo. Yan yung lagi mong inaano dito, di ba? Sinusumbong mo sa akin. Anong pangalan yan? Ha? Venus? Binsoy. Ba't Binsoy? Akala ko Venus. Galing sa atin yan. Kay dati, kinabeb na yata yan eh. Tinakwil din eh. Ha? Okay. God's role in our provision. Tandaan po natin, walang delay pagdating sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, full ang ating mga provision. Yung ating mga pangangailangan. Gusto ng Diyos, kayo'y bibigyan ng takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw. Ang gusto ng Diyos, ang ibibigay nila sa inyong kandungan. Tandaan po natin na ang blessing ng Panginoon, kapag ka sa Kanya galing at nakita ng Diyos na talagang sa iyong pananampalataya, ipagkakalob ng Diyos sa iyo. The blessing of the Lord, it make it rich, and He add no sorrow with it. Mga kapatid, ano ang papel ng Diyos sa buhay mo? I will end this message. Ang sinasabi ko lang dito, don't stop. Don't stop. Ikaw ngayon mananampalataya na, nakarinig na ng salita ng Diyos. Kaya lagi tayong may altar na pagtawag. Sapagkat marami tayong pagkakamali, marami tayong nagawang pagkakasalanan sa Diyos. Gusto nating magpatuloy, kaya tayo lumalapit muli sa Panginoon. Doon sa mga paandap-andap, doon sa mga ang dahilan ay very minimal lang. Hindi ako nakatulog, masakit kasi ulo ko. Alam niyo yung mga dahilang parang makapagdahilan lang. Hindi ako nagising. Wala akong trabaho. Mga kapatid, very minimal. Kasi kung magiging dahilan ko yan, mga kapatid, kawawa tong mga anak ko. Hindi ako kayang pagmalaki nitong mga to. Ang sarap kaya na may mga anak ka na yan ang tatay ko. Ang sarap makita sa church yan ng pastor namin. Yan ang preacher namin. Dahil sa inspirasyon na meron kang ganon, magpapatuloy ka eh. Kahit mahirap, ayaw nila, pupunta ka pa rin. Kaya meron tayong prayer partner ministry. Yung mag-e-encourage sa'yo, hindi mo kaano-ano. Hindi mo kadugo.
Gagamitin siya ng Panginoon para i-encourage ka, para pareho kayong lumalago sa Panginoon, para pareho kayong pagpapalain ng Diyos. Purihin ang Panginoon kung siya'y maglalagay ng prayer partner sa buhay mo, na kahit marami kang bale-balentong sa buhay mo, may nagpe-pray para sa'yo. May nananalangin para sa'yo, may nagkeke para sa'yo, at sasabihin, kapatid, kaya mo yan. Sapagkat nakayanan ko, gusto kong makayanan mo rin, at makita mo ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Ngayon, maraming tao ang naghihikahos. Maraming tao ang very empty. Kumpleto naman sila. Kumpleto. May anak naman sila. May pera. May pangbisyo nga sila eh. Pero hungkag ang puso nila. Masaya lang sila pag may party, pag may inuman, gala dito. Pero sa katunayan mga kapatid, yung mga nakikita natin sa Facebook, the reality of life, ikaw ang nakakaalam yan. Later on, sasabihin mo na lang, sayang. Kung nung una pa lang nakinig ako. Ang hirap mga kapatid kapag nakikipagbuno tayo sa Panginoon. Kaya hindi ka pwede maglaro eh. Hindi ako pwede maglaro. Kasi may inaakay pa ako sa Panginoon. Pag nakita nito mga tao, wala ka naman pala, ganyan ka rin pala eh. Hindi sila magiging seryoso. Hindi mo sila maakay. Mahal mo pamilya mo, mahal mo asawa mo, be serious. Kung di ka seryoso at papasok ang biglang sa ganon, marami ka pang masisirang buhay. Ayusin mo muna ang sarili mo. What is God's role in your life? Ako nakita ko eh, Panginoon, marami akong pagkakamali, marami akong pagkukulang. Pero sana wag mawala yung gawa lagi ng Diyos sa buhay ko. Ganon din sa mga anak ko. May mga kanya-kanya na yan. Parang ilang taon na lang ang bibilangin namin ni Mrs. May gusto na mag-asawa dyan. May magtatrabaho na dyan. Mababawasan na kami. Ilang taon na lang din ang bibilangin namin. 3 na lang kami, si Bunso. Ilang taon na rin ang lilipas, 2 na lang kami. At hindi ko na alam kung sino ang mauuna sa amin. Pero kapag magkatabi tayo, Mami, parang ako naaawa eh. Gusto na kitang ipaabularyo eh. Ang daming nasakit na sa'yo eh. Sasabihin niya sa akin, di mo ko nararamdaman. Di ka kasi ganyan-ganyan. Sabi ko, di talaga. Ikaw yun eh. Anong gagawin ko? Tutulungan ko na lang siya. Maglaba, mamalengke, pagluto, pagdating niya sa bahay, okay na lahat. Hindi madali eh. Pero kung makakatagpo ka ng taong very unselfish, yung bang narcissism, mahirap yan. Mahirap yan. Narcissistic. Okay pa yung mga okay pa yung... Anyway, mga kapatid, ano ang role ng Diyos sa buhay mo? Dapat alam mo. Yung mga anak natin, dapat alam nyo role nyo sa loob ng tahanan. Kids, nakinig? Alam nyo ang role nyo sa bahay. Magseryoso kayo sa pag-aaral, tumulong kayo sa bahay, pagkatapos niyan, aral, pagkatapos mag-aral, uwi sa bahay, tulong, aral sa loob ng bahay, tulong. Yun lang muna. Sabi nga ng Pastor Edwin Tan huwag mo nang samahan ng mga chicha sa loob ng buhay mo. Alam yung chicha? Mga garbage. Hindi mo kailangan yan. Huwag mo nang lagyan ng betchin, sabi nga nila. Huwag mo nang lagyan ng mga kung ano-anong mga ingredients yung buhay mo. Hanggang dun ka lang muna. Estudyante ka, anak ka, at anak ka ng Diyos, dun ka lang muna. Huwag ka munang pumasok sa relasyon na hindi mo kakayanin. At ikaw naman bilang mananampalataya, ganun lang din. Magulang ka, tatay ka, anak ka, church, family, then workplace. What is God's role in your life? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyon dakilang pangalan. May ginawa ang Diyos sa buhay ni Elijah. Bago siya, Elijah, and then kinuha na ng chariots of fire si Elijah, and then pumalit na ito. Hindi na tapos. Pwede sabihin ni Elisha, wala na eh. Pero humingi siya ng double portion ng kapangyarihan. And God granted him. And he was able to minister to the widow. Natulungan niya. Actually, nung tinulungan niya
Hindi niya sinabi, oh, balikan mo ako ha, bigyan mo rin ako, balatuhan mo. Hindi na po ganun ang sinabi ni Elisha. Masaya na siya nakapag-ministeryo. Masaya na siyang makitang pinagpala ang widow. Katulungan yung kanyang mga anak. Tumayo na po tayo. Tayo po'y mag-ready kung paano kayo kinausap ng Diyos. Let's be serious mga kapatid, because problem are not yung pang biro-biro lang, yung pang mga kapatid, totoo ito. Igugupo ka ng problema pero kayang harapin ito dahil meron kang Diyos na makapangyarihan. Diyos na kayang i-overcome ang lahat, na ibigay nga yung kaligtasan sa iyo, kaya niya dalhin ang kaluluwa mo sa langit. How much more yung problema mo sa lupa? Whether you have a sickness, meron kang sakit, you can come, sabi mo, Panginoon, this is a personal, intervene mo sa akin. At very personal ang dealing ng Diyos dito sa widow na ito. Ginamit si Elisha. Detail niyang sinabi, ganito, kumuha ka ng maraming banga, huwag kang titigil. Kaya lang tumigil yon mga kapatid kasi wala nang paglalagyan. Pero hindi ibig sabihin kinapos. Ang sabi ng Panginoon, it is now full. Sapat na ito para mabayaran mo, maisalba mo yung anak mo, mabuhay na kayo ng maayos. Mga kapatid, napakasimple. Ang kalaban lang natin dito yung pita ng laman, yung nais ng katawan natin, yung desire natin. Pero ang tanong, ano ba ang role ng Diyos sa buhay mo? And come, sabi mo, Panginoon, tulungan mo ko. Hirap ako sa aming tahanan. Hindi ko maakay ang asawa ko. Hindi ko maakay ang mga anak ko. May pinagpe-pray akong mga mahal ko sa buhay. Hanggang ngayon, wala pa rin. Doesn't mean wala. Tuloy ka lang. Ituloy mo lang. Hindi naman ako ang magbibigay ng account dyan, mga kapatid. Hindi ako ang magbibigay ng judgment. Meron tayong dakilang saserdote na hahatol pagdating ng araw. Ang judgment ng tao meron, pero ang hatol ng Diyos, hintayin natin. Magpatuloy ka lang, hayaan mo ang Diyos na gumawa sa'yo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat. I-bless niyo po ang sandaling ito sa paglapit po namin sa inyong altar. Ibinibigay po namin ang aming puso't kaisipan, ang aming kaluluwa sa inyo, ang aming espiritu, Panginoon. We submit to you, Panginoon. Hindi namin kakayanin. This time, Panginoon, kayo na po. Kung sa maraming pagkakataon, lakas namin ang ginagamit namin, yung diskarte namin, o Panginoon, kayo na po. Wala kami, Panginoon, kung wala kayo. Tulungan niyo po ang inyong mga anak na nagsilapit. Kilala niyo sila, dakilang Diyos, kung anong kanilang mga pinagdaraanan. Isalba niyo ang kanilang buhay, Panginoon, ang kanilang pamilya. Panginoon, yung provision, i-provide po ninyo sa araw-araw. Salamat po sapagkat patuloy po kayong gumagawa sa aming buhay. Ito po ay aking hiling at panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Okay. This time mga kapatid ay almost na tayo. Tapos na po tayo. At papasok na po tayo sa buwan ng Oktubre. Last Sunday na tayo ng September. At maraming nang magiging changes sa ating paligid. Nakakarinig tayo ng mga awiting Pasko. Pag pumunta kayo sa mall, Pasko na. Ilang days na lang ba? Ilang days na lang. Magka-countdown na po tayo. Ang aking announcement lamang po, yung ating pong mga commitment sa Panginoon, patuloy nating igapang sa Diyos, hilingin sa Panginoon, keep on knocking doors ng ang langit ng Panginoon sa ating mga panalangin. And then, mag-ready na rin po ang bawat family po natin sa mga special number na ating ire-ready.
Okay? At maghanap na kayo ng kanta. And then, yung ating gift sa December, yan, paghahandaan na din po natin yan. At yung pinakamalapit po, nagagawin natin yung ating pong anniversary. At lahat po ay magkakaroon ng magandang part po dyan. Magiging isang blow na lang po tayo sa ating anniversary. Meron na po tayong speaker, kinausap ko na po yan. Pagkatapos po ng December 2024, January 2025, ay kinausap ko na po yung ating tagapagsalita. Kaya po maghanda po tayong lahat. Alright? So, ano pa bang aking announcement? Hindi naman ganun dumaan yung bagyo sa lugar natin dahil pagdating sa Sierra Madre, mga kapatid, wasak na kagad yan. Bagamat may mga ilang nadali sa ilang lugar po natin. At masaya yung mga guro dahil walang pasok. Ewan ko yung mga estudyante kung masaya din. Iba kasi malungkot dahil walang baon. Okay, pero kami mga professional, lahat ng professional natin, umulan, bumagyo, trabaho. Bakit? Wala, business as usual. Okay? At yung mga nanay naman, ayan, pagkakumpleto ang mga anak sa loob ng bahay, konsumisyon. Ano? Kaya kung meron kang trabaho, purihin ang Panginoon. Bakit? Nakakaiwas kayo sa mga kung ano mga chismis-chismis niya sa tabi-tabi natin. Ano? Kaya mas maganda maging abala ka sa trabaho mo, sa pamilya mo. Huwag mo nang pakialam, hayaan mo sila. Ano? Basta ikaw, tuloy-tuloy ang ginagawa mo sa Panginoon. Okay? May nakalimutan pa ba tayo? Awitin nga natin yung welcome to the family. And then, ano ba inuna ba natin doon? Parang hindi natin nakanta last year. Sevenfold amen muna tayo. And then, awitin natin yung welcome to the family. Tumayo na po tayong lahat. At tayo po ay magkakaroon na ng benediction. Tapos kamayan nyo po ang bawat sa Pastor Sam, anong meron tayo ngayon? Natutuwa ako sa choir natin. Naririnig ko may mga lalaki tayong sumasagot. Ano? Pero mahina pa. Pero ang ganda na ang pakinggan. Maganda na. Alright? May nakalimutan pa ba tayo? Sa mga anak ni Ate Maricel, ano? Kompleto ba to? Oo, kompleto. At congratulations ha. At purihin ang Panginoon si Mami Shari. Pag-pray natin kasi ano ba nangyari? Yung kanyang wisdom tooth yata mukhang binunot na. Kaya, nako, pag-pray natin, sana okay na. Ha? At makadalaw na ulit tayo doon this coming Saturday. Preacher Lester. Preacher Wilson pala. Okay? Ang ating pong scripture reading, yung Bible reading po natin, ay ginagawa rin po natin ng Wednesday. At basta lahat po ng maitatapat nating scripture reading natin o Bible reading po natin, makakapag-assign po tayo ng lalaki at babae. Ang lalaki tatayo dito, pero yung babae natin dito po natin i-assign para tuloy-tuloy po. Kaya wag po kayo magpapalit every Sunday sapagkat iyan po agad ang bubungad sa atin yung ating pong programa na yan. Alright? Manalangin na po tayo sa ating benediction and then the sevenfold amen. Pagkatapos sa sevenfold amen, welcome to the family. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa po naming itinataas at binibigyan ng mataas na parangal ang iyong pangalan. Maging ang inyong ginawa po sa aming buhay. Sa pagtataas po ng kamay ng inyong alipin ay patuloy niyo pong igawad ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala, kagalingan dakilang Diyos sa bawat isa. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Sevenfold amen.
strength to be strong and to be. Sige po, magkamayan tayo and God bless you all.